ang estado ng kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Ako po si Dr. Dex Macalintal, ang inyong doctor next door. May mga trahedyang nagiiwan ng pangmatagalang pilat sa isang tao. Pero paano mo haharapin ang buhay kung binago nito ang iyong mukha? Narito ang isang kwento. Sa likod ng maamong mukha ni Joanna Sisracon, nagkukubli ang isang pilat ng nakaraan. Na-aksidente po ako dito sa mismong bahay namin nung 5 months pa lang po ako. Iniwan ako ni nanay. Yung nanay ko po kasi, nagsanla po siya ng tangke ng Argas. Diyan lang po malapit. Wala pa pong mga 30 minutes or 31 hour. May nasunog na nga daw po dito sa bahay, kundi ako yon. Yung kuya ko po kasi, naibaba niya yung lampara malapit sa tabi ko. Then may tumawag sa kanyang kapitbahay na nakawala daw po yung kambing. Yung kuya ko lumabas, yung lampara nakalamutan niya. Kinalakhan na ni Joanna ang kakaiba ng hitsura mula nang mangyari ang trahedya. Habang lumalaki, nakaranas daw siya ng panlalait mula sa ibang mga bata. Siguro nung elementary or kinder elementary hanggang high school, doon po ako pinasok ng bullying. Binubuli po ako araw-araw. Yung may time na ayoko nang pumasok kasi yun nga po, gawa ng bullying. Pero sabi nga ng nanay ko, huwag mo intindihin yung ibang tao. Intindihin mo yung sarili mo. Wala nga daw po kong buhok, kalbo, mga ganun pong bagay. Marami pa po. Pero nang lumaki si Joanna, natutunan niyang maging matatag sa kabila ng mga pangungutya. Tulad na lamang ng parating ipinapayo sa kanya ng kanyang ina. Siguro nung 18 ako, nung nag-mature yung isip ko, na sabi ko, hindi naman nila, yung ibang tao, hindi naman nila ako maaapektuhan kasi sarili ko to eh. Parang ako yung tatayo, hindi naman sila. Hindi rin naman sila yung matutukso, kundi ako din po. Hindi rin natatakot si Joanna na maranasang umibig at ibigin. Ngayon, nagdadalang tao siya at malapit na ring maging ina. Siguro po nung una kasi naisip ko baka hindi ako tanggapin kasi ganito ako. Since nung kilala ko naman po siya, kilala niya din po ako. Siguro yun, tinanggap niya din po ako. Sabi niya lang po sa akin, kahit ano ka pa, tanggap kita. Bukod sa pagiging social media influencer, isa ring sangguniang kabataan o SK chairman si Joanna. Patunay na hindi hadlang ang pilat sa kanyang balat sa pwede niyang marating sa buhay. Feel free. Tanggap ko naman po yung sarili ko since lagi naman po sinasabi sa akin ng nanay ko na walang ibang tatanggap sa'yo kundi sarili mo lang. Ang personal na pananampalataya sa Diyos ang isa raw sa dahilan kung bakit nagpapakatatag si Joanna. Malaking pagsubok yung naranasan ko ngayon sa lahat-lahat, sa buong taon na nangyari sa buhay ko. Sa simula nung bata ko hanggang ngayon. Siguro matatag. Sobrang tatag ko siguro tao hanggang ngayon. Kasi dasal lang kay Lord pag every time na nangihina ka. Second-degree burn ang tinamo ni Joanna dahil sa aksidente. Tinatawag din itong partial thickness burn kung saan napipinsala ang dermis at epidermis ng balat. Sa isang banda, mapalad pa rin si Joanna dahil kung nataong mas malalim pa ang kanyang sugat, mas mahihirapan itong maghilom. So with severe burns, the depth of the burn goes deeper than just the surface of the skin or the epidermis and dermis. So when this happens po, the body cannot heal on its own, like it will not produce new skin anymore. So what it will do is it will have to heal by scarring whenever we have severe or deep burns.
Ang pagkakaroon ng pilat ay pamamaraan ng balat para maghilom. Sa mga malalang kaso, nagkakaroon ito ng permanenteng epekto sa katawan. The scarring will look not really like a keloid, but what we call it hypertrophic scarring. And then it is especially debilitating, and it becomes a lifelong problem when it is in areas like the face and in joints, because what happens is the mobility decreases. Maselan ang gamutan sa malalim na mga paso. For severe burns, first we have to do initial hydration for the first 24 hours, because that's one of the things that gets affected first. And then to treat the burn wound, we have to make sure it doesn't get infected. So we apply topical antibiotics and special dressings. Sa mga mas seryosong kaso, kinakailangang tapalan ang sugat ng balat mula sa ibang bahagi ng katawan. Ito ay para mas mabilis itong maghilom at maiwasan ang impeksyon. For skin grafting, we do this by getting skin from another area. Usually, if it's for the extremities, we get split thickness skin graft, so we can use a special machine that gets a very thin layer of skin, and then we have to attach it to the area that was burnt. And then if it's on the face, we usually get a full thickness skin graft, meaning we can get it from areas with excess skin. And then you apply it on the area that was affected. Sa ating pagbabalik, paano ba ginagamot ang matitinding sugat? Alamin dito lang sa Doctor Next Door. Delikado sa impeksyon ang anumang sugat, kaya kinakailangan ng tamang gamutan at pangangalaga upang hindi lumala at hindi mauwi sa komplikasyon. Panoorin natin to. Habang buhay nang nakamarka sa balat ni Joanna ang alaala ng trahedya nung siya'y sanggol pa lamang. Ang mga sugat noon na sanhi ng pagkasunog, ngayoy mga pilat na sa kanyang mukha. Pero kung tutuusin, matagal bago naghilom ang mga sugat ni Joanna. Ang pagkasunog ng balat ay isa lamang sa mga sanhi ng tinatawag na chronic wounds. Ito ay ang mga klase ng sugat na matagal gumaling o yung hindi naghihilom sa natural na proseso sa loob ng 4 hanggang 12 linggo. Bukod sa pagkakasunog, kabilang pa sa mga sanhi ng chronic wounds ang diabetes. Pwede ring ito ay dahil sa mababang supply ng dugo sa katawan, poor nutrition at kung mayroong underlying infection ang isang tao. Mahalagang nagpapakonsulta sa doktor tulad ng vascular surgeon dahil iba-iba ang pamamaraan ng panggagamot sa chronic wounds. Kinakailangan ng masusing gamutan lalo't malaki ang epekto nito sa pamumuhay ng isang pasyente. It causes a severe disability, no? And not only physical disability, pati mental, no? Mental anguish, mental anxiety. It leads a person to depression, to the point that some of the patients na may chronic wounds talagang napapaisip na ng mga masasamang bagay para sa kanilang sarili, no? Pero paano nga ba ginagamot ang mga matitinding sugat na matagal gumaling? So unang ginagawa namin is we classify the wound according to the extent of the involvement, kung ano ang nasira. No? Kung merong exposed na bone, baka kailangan alisin natin yung bone or takpan natin yung bone through surgical means or through certain medications that will make tissue grow to cover the bone. Mahalagang matingnan ang epekto ng sugat sa balat. Lalo't ang balat ang siyang pumipigil na maapektuhan ng impeksyon ang mga body tissues. Pero kung nasira yung skin, nabutas yung skin, pumapasok yung mga mikrobyo, na-infection yung mga subcutaneous tissue and mga muscle. So, kailangan tanggalin natin yung infection na yon. May ilang mga ospital na nagbibigay ng serbisyo para sa mga mayroong chronic wounds. Isa na riyan ang Cardinal Santos Medical Center. Mayroon silang sariling wound care center. Gumagamit sila ng iba't ibang makina para mapabilis ang paghilom ng sugat. We have special machines
that can give oxygen directly to the wound. We have machines that will work as a suction, no? Parang ang tawag namin yung negative pressure wound dressing, to remove excess moisture and remove the excess exudation o yung pagluha, no, ng wounds. Meron din tayong mga special machines na nagtatanggal ng mga sirang tissues, mga dead tissues and bacteria na without having to use blades or knives or scissors, so para less painful to the patient. May ilang ospital naman at facilities ang gumagamit ng hyperbaric oxygen therapy. Ipinapasok ang pasyente sa loob ng isang special pressure chamber kung saan direktang natatanggap ng pasyente ang purong oxygen na kinakailangan ng sugat para maghilom. Pero hindi lamang makina ang ginagamit ng mga doktor sa panggagamot ng chronic wounds. Dahil pati artificial intelligence o AI susubukan na rin daw. Our group is working on a new AI technology that can analyze the wound, and using certain algorithms, it will be of much help for the doctor, because ang i-offer niya, of course, are just merely suggestions coming from previous data, pero yung actual patient na nandyan, no, will still be, the final say will be the doctor. Let's go from the front. Habang ginagamot, dapat palaging bantayan ang sugat at iwasang magalaw o madikit ito dahil mas magiging matagal ang paghilom nito. Such that yung dugo hindi dumadaloy na sa balat at namamatay yung skin. Pag may continuous trauma, continuous pressure, hindi talaga tutubo yung laman, hindi rin tutubo yung skin. Bukod sa underlying condition tulad ng diabetes at poor blood supply, isa rin sa mga dahilan kung bakit natatagalan sa paghilom ang mga chronic wounds ay ang tinatawag na neuropathy. Kasi ang neuropathy, ibig sabihin nun, hindi nakakaramdam ng mabuti yung skin. Kaya hindi alam ng pasyente na mayroong gumagasgas, na mayroong nakakatusok. Para hindi rin ganoon magtagal ang paggaling ng sugat, iwasan gumamit ng mga produktong hindi inirekomenda ng doktor. The number one myth, no, for wound healing and wound care is that one strategy fits all. No? Kaya marami magsasabi na, ay, may sugat ka, hindi ko magaling. Ito ang ilagay mo, gagaling yan. And ano yung mga narinig natin ilalagay? Yun nga, yung alcohol, hydrogen peroxide, dahon ng bayabas, no? Kung ano, hindi tama yon, no? Because the wound needs to be evaluated at different stages so that the appropriate strategy can be done at different stages. Pagdating naman sa pagkain, mahalaga pa rin ang tamang nutrisyon, lalo na ang protina. Sabi, wag daw yung yung egg kasi hindi mag-heal. No, you need nutrition, you need protein. You need protein because protein is going to be the building block for your tissues to form. Matagal ang paghilom ng mga chronic wounds, kaya mahalaga rin ang pagiging disiplinado at pag-iingat sa sarili. When you see a wound, love your wound. Love your wound means you give it attention, you monitor it, you look at it, you see whether it is healing. Sa ating pagbabalik, mga pagkaing nakatutulong sa paggaling ng sugat. Tutok lang dito sa Doctor Next Door. Alam nyo bang ang protina nakatutulong sa pag-repair ng body tissues at makaiwas sa infeksyon? Wound healing diet? Tara, subukan natin. Maliban sa muscle recovery at pag-rebuild ng nasirang tissues, nakatutulong ang high-protein diet para sa paggaling ng sugat. Kung busy ka at kulang sa oras magluto, mayroong mga meal prep subscription services na po pwedeng subukan. So as we all know, medyo mahirap mag-diet on our own kasi marami kang components, kailangan mo magluto, kailangan mo magtimbang. What we do, Nuthera does, is we do it all for you na. So
we plan your meals, the menu. We also measure everything na for you. Ayan mga kapatid, nandito tayo ngayon sa kitchen ng Nuthera. Kasama ko si Chef Jerome at tuturuan niya tayo magluto ng isang high-protein meal. So ano bang menu natin for today, Chef? Ang menu natin for today is pan-roasted chicken with sauteed asparagus and mushrooms. Ito yung menu na pwedeng gawin sa bahay na kaya ng lahat. So pan-roasted chicken Yes. with Sauteed asparagus and mushrooms. sauteed asparagus and mushrooms. Mukha lang mayamang pakinggan, pero kayang-kaya natin gawin at abot kaya ng ating mga bulsa. Budburan at pahiran ng chili powder, asin at paminta ang chicken thigh. Ibangin gamit ang olive oil at iprito sa mainit na kawali. Chicken natin, drop lang natin ganyan. Okay. Chicken side down. Okay, anong iutos mo sa akin, Chef? Bali, ang sa inyo na lang, Doc, is pa-halves na lang natin yung tomato. Kahit 2 pieces of Okay. tomatoes lang. Tapos, Halves i-half lang natin. Okay. Tapos ako naman, ipe-prepare ko yung mushroom na gagamitin natin sa vegetable. Dalawa lang. Dalawa lang. Ganyan. Okay. Tapos, si mushroom naman. Ganyan Okay. lang, Doc. Sige. Kasi Marunong akong maghiwa. na ano naman na to, pre-cook Na-blanch po siya. na. Yes, na-blanch na siya. Gisahin ang mga gulay at lagyan ng asin ang pamintang pampalasa. Para naman mas maging malinamnam ang manok, lagyan din ito ng butter, rosemary at garlic. Tapos, then, put natin dito. Para hindi mag-dry ang manok, magdagdag lamang ng tubig or chicken stock. Uy, okay rin ito for extra flavor. 5 tablespoons lang. While hinihintay natin mag-cook through si chicken, we can make a simple na chimichurri sauce para Okay. sa chicken natin. Sige, turuan mo ko ng chimichurri sauce. You can use it on fish, on beef, chicken, any meats na pwede nyo. No? Actually, masarap siya at simple lang siyang gawin. Konti lang din. Para Ihalo lang ang ingredients sa bowl at may chimichurri sauce ka na. Ano niya? Kapag luto na ang manok at gulay, pwede nang i-plate at ihain. Our mushrooms. Kung ang trabaho ni Chef Jerome ay ang magluto, ang trabaho ko ngayon ay ang tumikim. Flavorful yung asparagus natin. Nag-sip through yung pinagsama-sama nating gulay kanina. We also have our mushroom. Nandoon pa rin yung lasa. Mayroon pa rin herbs and spices ako nararamdaman. Sa chicken. Nandun yung herbs, yung spices, nandun yung fat, no? Very flavorful. Kaya nga sinasabi namin sa inyo, para sa mga nagda-diet, hindi naman kinakailangan na bland o walang lasa ang kinakain ninyo. Kahit sinasabi natin na high protein ito ay para lamang sa atin na magkaroon ng tamang repair ng ating body tissues because that is the role of our protein. Yung ating fats, tumutulong yan to give us energy as well as insulation sa ating katawan. At yung carbohydrates, wag po ninyo masyadong katakutan yan dahil ang carbohydrates bukod sa energy source, ito po ay mayroon ding role sa protein sparing. Ibig sabihin, sinispare yung protein, pinoprotektahan yung protein from being used up. Kaya naman, kung magda-diet kayo at kung gusto ninyong malaman ang macros na meron tayo dito, ilalagay namin dito. Ang protein hindi lamang makikita sa karne. May mga plant-based options din gaya ng ibinebenta sa Lifestyle Deli na ito sa Quezon City. Dito sa Burp Lifestyle Deli, pwede kayo kumuha ng mga grocery items and snacks na merong healthier version. Kasi gumagawa sila ng mga pagkain na may mataas ang protina, yung iba ginilalagay nila ng more complex carbohydrates, kaya perfect kung ano pa mang diet ang sinusunod mo. Like whatever you would need in your diet from breakfast up to midnight snack, we want to provide it to you. It was very personal din kasi when I was 26 to 27, I was pre-diabetic. So we were looking for things na magagamit namin for the diet and stuff ganyan. Tapos we were introduced to doing low carb. So after we did the low carb diet, we realized na that's not all. After that, you need to build your muscle and all that for you to be stronger. Kaya kami naman nakaisip ng
importance ng pag-release ng high-protein products. Isa sa mga paborito kong pagkain ang peanut butter. Doc Dex approved kaya ang kanilang produkto? Tikman natin. Sige. Sugar-free protein crunch peanut butter. Tikman natin. Sarap dito. Tamang-tama. Nilalagay sa pandesal. Yung pandesal nila, ang whole wheat eh. Crunchy nga. Pero alam mo yun, parang hindi ko masasabi na walang-wala siyang sugar. Pero ramdam mo yung protein. Ito naman, ano naman to? High protein peanut butter. Sugar free din. Simoy Pasko. Dahil sa roasted peanuts. Ba natin? Diba? Iba siya doon sa peanut butter na kilalang-kilala nyo. Kasi meron siya nung creaminess na hindi galing sa asukal. So healthier version talaga to. Kung saya nito. Ito yung pinakagusto kong part ng show natin. Next up is almond butter. Again, sugar-free. Hindi ako makapamili kung ano yung kukunin ko kung sakasakaling bibili ako dito. Ang hirap pilian kasi lahat sila masarap, lahat sila merong distinct flavor. Halimbawa ito, yung kanina yung roasted peanuts. This one naman, ito. Sobrang distinct tong almond pagka kinakain nyo. Saka isa pa, yung tamis, tamang-tama lang. Okay, next is high protein chocolate peanut butter. Again, sugar-free. So, tsokolate, pero sugar-free. Nandyan yung amoy ng cocoa. Sige. Parang ma-addict ako dito. Yung tsokolate na lasa niya, hindi rin tinipid. So, pero ang predominant ingredient niya pa rin, roasted peanuts. Pinapakita lang natin dito na kapag ka nakadiet ka o kung ano pa man na sinusunod mo na diet, you do not have to deprive yourself. Meron mga options na pwede mong i-take. Meron din mga options na kinakailangan mong i-limit. Kaya naman, you just have to check the label. Ang lahat ng sugat gagaling din, basta't magamot ng tama. Hanggang sa muli, ako po si Dr. Dex Macalintal, ang inyong kaagapay sa kalusugan. At ito ang Dr. Next Door.